Mayong adlaw sa tanan, sa liwat, welcome sa aton nga NWVDC TV kag sa aton nga Pastors Podcast. Ako si Pastor Hope Sudusta. Padayon kita nga magatuon sang aton nga ginumpisahan nga subject matter ang 16 tenets of faith. Kag ara pa kita sa ika first nga tenet nga fundamental truth nga the scriptures inspired na ginumpisahan naton sang nagligad nga mga semana. So, padayon nun ta ini kay nag-promise ako sa inyo nga i-deal naton atong 5 common arguments against the Word of God. So, tapuson ta na ining scriptures inspired nga lesson kaga i-deal tayo na karon sa pagkatapos. So, the scriptures inspired amo nang first nga fundamental truth ang aton nga pagpati nga ang scriptures, ang Old Testament kag New Testament are verbally and plenary inspired of God. And gusto hambalon sina ang mga nasulat, ang every word kag every part sa mga original writings sa mga sa mga original writers sa kanday Moses kag ang mga prophets sang Old Testament, ang mga apostles kag ang iba pang mga writers sang New Testament, ining ilang mga sinulatan, ang tanan nga mga words, tanan nga mga sentences nga na-include dira sa ilang sinulat inspired sa Dios. Kag plenary or holy inspired, ang ato lang ginapatihan nga patas ang tanan nga inspiration, patas ang Old kag New Testament, pareho ang inspiration sa Dios. Wala ta sang ginapatihan nga mga verses o mga portions of scriptures nga mas manubo ang inspiration. Basi maghambal ang iba niya. Ini mga friends lang ni Job ang naghambal sini, manaba ang manubo ang inspiration sini. Ini nga mga sentence nga ini kay Satan ini nga ginhambal, manubo, wala ini sang inspiration. O ini nga mga ginhambal sa mga Pharisees, mga Sadducees, hindi ini inspired. No, ang aton nga pagpati nga tanan ini nga ginsulat sa mga writers, patas ang inspiration. Ginkasihan sila sang Dios, gintagaan sila sang kaalam, sila nga mga writers sang Dios agud nga masulat ang kabubuton sang Dios. Kag ang ginapatihan taman nga in essence and effect, ini nga aton nga mga translation sa aton nga Bible kag ang mga early nga mga manuscripts nga mga nga gincopy sang mga scribes sang una. May abi nga mga copies ang mga scribes nga ginkopya nila halin dito sa mga original writings sang mga writers sang Bible, kag ginkopya pagid ang ilang mga kinopya kag ginkopya pagid kag subong wala, hindi ta na makita ang original tong writing sang mga writers. Wala ta sang copy sadto sang ilang mga original nga mga writings, pero ini nga mga copy sa mga scribes, ginapatihan naton ini nga word of God gihapon. Although this is not the writings nga original nga writings sang mga writers, pero in essence and effect they are the Word of God. Nga kay ang in essence, ang gusto kong balon sang essence, ang iyang ang teaching kag ang mga subject kag kag ang mga laws kag
Ang tanan-tanan nga makita naton sa Word of God, amo man gihapon siya. Wala gid sang nadula sa mga ginsulat sang mga original writers. Amo man gihapon ang Word of God. Kay kung i-compare nimo ang mga writings, ang mga copies, ang mga nauna nga mga nag-copy kag ang mga earlier nga mga copies, makita sang mga Bible scholars nga palariho lang, wala sang difference. So it is they were able to preserve the scriptures nga sa aton nga time subong makahambal kita nga amo man gihapon ang Word of God. So in essence, it is the Word of God, and in effect, it is the Word of God. Kay kung sadto nga time, kung patihan nila ang Word of God parte sa salvation, kung ano ang ginahambal sang scripture parte sa salvation, kag tuuhan nila matabo sa ilang nga kabuhi, sa aton man nga time amo man gihapon ang effect, amo man gihapon kung patihan naton ang Word of God parte sa mga kung ano ang mga gin-promise dira sang Ginoo, parte sa aton kaluwasan, sa aton mga blessings, sa aton nga protection, kag sa tanan pa nga mga bagay, kag ang mga ginsulat sa Word of God nga mga laws, kag ang mga principles nga makita naton bisan sa aton nga mga recent nga mga translation sa Bible sa English, sa Bisaya, sa Tagalog. In effect, it is still the same. We do the things the Word of God says. It results to the things nga nag-result man sa ila nga time sadto kung patihan nila ang Word of God. So in essence and effect, it is still the Word of God. Okay? So amo na. So mayo gid kay ang scripture na preserve para sa aton nga time subong. Just imagine, mga 3,000, more than 3,000 years ago, ang unang book na sulat, kag mga 2,300 years ago, ang katapusan nga book nga ginsulat ni John de Bilab, kag ini nga mga ginsulat sang aton yung mga writers, ang mga original writers sang scripture, na preserve ang ilang mga ginsulat nga subong sa aton nga time, makahambal kita nga we have the Word of God. Hallelujah, in our time. So amo na. So ang ato na nga pag-tun-an subong ini nga mga ginahambal sang iban, mga arguments against the Word of God nga actually kung pamatian mo daw may rason gid sila. Kung primero mo mapamatian daw mahambal ka nga, tama no, tama gid kay daw okay man ang ginahambal dito, may rason man sila. Amo sinyo sa hambal sang iban, amo na yung 5 common arguments against the Bible. The Bible is full of contradictions and discrepancies. Sa hambal sang iban, the Bible is full of contradictions. Kag number 2, the Bible is full of violence, prejudice, injustice, often commanded by God. Amo na ang hambal sang iban pagid. Ang ikatatlo, the Bible's description of nature and natural history are hopelessly at odds with science. Amo na ang argument number 3. Ang number 4, the Bible was written by ancient and primitive people and has no value to our modern people anymore. Amo na ang number 4, common nga argument. Ang number 5, Christians can even agree on what it's saying, and who cares if it's true or not. Matuod daw kung mamatian mo daw may rason gid no. So aton nga idil ini kag kabay pa nga makabulig sa aton. Actually at the outset ngambal ko nga ang ini nga mga arguments kalabanan sini naga-stem sa
sa kakulangan sa ideya kung paano i-interpret ang Bible. Amo na. Kag amo pwede nga magkaroon kita sang amo man sina nga mga problems. Kinahanglan naton nga tun-an ang hermeneutics gid. Oh, kay siyempre nang paano naton i-interpret ang mga poetical books? Oh, paano naton i-interpret ang mga prophetical books? Oh, pareho lang bala sa pag-interpret naton sa mga historical books? Oh, amo na bala. So kung may nabalaan kita sa hermeneutics, mabalance nato ang aton nga understanding kag ang aton nga ang pagtan-aw naton sang mga writings nga ini kag makita naton nga may mga figurative language nga ginagamit, may mga figures of speech kag kung ma-identify ta ini kag ang iban pa nga mga bagay dira nga nabutang sa mga paagi bala sa mga writers ang pagsulat nila, kapin pa sa mga symbols nga ginagamit sa mga prophetical books. So ma-minimize ang aton nga misunderstanding sang scripture. Amo na ang maka-solve sina nga hambal sang iban nga the Bible is full of contradictions and discrepancies. Kay gina-quote nila atong for example, ang dira sa Matthew nga Sermon on the Mount nga account sa Matthew chapter 5 verse 1, ginhambal dira sila sa mountain ang Sermon on the Mount. Pero sa Luke chapter 6 verse 1, sa level place kuno si Jesus. So mga mga istorya. So discrepancy kuno ina. Dako bala ina nga discrepancy base kung dito sila sa plato, sa hilly nga place nga may level nga place dito sa ibabaw sang bulubukid-bukid nga bahin. ang mind bala sang iban nga mga tawo, actually ang nagahimo sang mga question nga amo sini, may ara man nga nabalaan sa Bible, nagbasa man sang Bible. Okay, hindi ka makahimo sa mga amo sini nga mga question kung wala ka nakabasa sang Bible, wala ka nakabalo kung ano ginhambal dito sa Matthew, kag kung ano ang ginhambal dito sa Luke. Pero ang ilang nga pagbasa sang Bible, wala nakahatag sa ila sang blessing. Na-confuse sila. Amo na ilang ginapangita ang confusion. So amo nang nakuha nila. You see? So dapat gani kung kita nagabasa man kita sang Bible, base kung amo man sila ang maging maabot sa aton, dapat blessing sang Ginoo ang magaabot sa aton. Hindi ang confusion, mga contradiction sa Bible. Kay actually ang pag-interpret gid lang sang mga writings ang makasolve sina nga mga contradiction. Kag madamo pa mga contradiction nga mga ginambal dira sa Genesis chapter 1 verse Genesis chapter 2 nga daw pag ginliwat bala ang pagsulat sang account sang creation nga daw nauna na ang pag-create sang tawo dira sa madason nga account nga ginsulat bala. So para sa iban nang discrepancy. Hindi man nang ang pag sulat liwat daw explanation lang sang kag mga gindugang nga mga bagay dito sa first nga account nga ginsulat. So hindi man to discrepancy.
Depende sa intindi mo sa ginsulat. So kaghambal sang iban, the Bible is full of prejudice, violence, attempted genocide, kag mga injustice. Kabalo ka mo, mahambal na to kung sa ano lang, kung wala ka nakasulod sa history gid sang mga natabo sa Old Testament, labi na gid sa Old Testament, no? Mahambal mo nga huugani, no? Ang Diyos nang madamo sa mga ginpamatay, madamo sa mga prejudice, kag mga brutal nga mga pagkahitabo nga ginpabayan sa Diyos o kundi ginsugo niya gani. Pero kung nabasa naton ang Word of God, kad tama ang aton nga approach sa pagbasa sang Word of God, maintindihan naton kung nga ang amo sadto. Paresin ang kay Noah nga account, kunya ang ginpapas sang Dios ang bilog nga ang mga tawo nga gindula niya kag si Noah kag ang iya na lang pamilya ang nabilin. So mambal mo nga ka violent man ang Dios nga ini. Pero kung nabalaan mo ang history kag ang mga bagay nga natabo behind before sa flood, kung paano nagkabuhi ang mga tawo nga napalayo sa Dios, mahambal mo nga ina nga bagay kinahanglan gid man nga himuon sang Dios. Pareho sinang sa history sang pagkuha sang Israel sang promised land nga kalabanan sang mga katawhan nga naga-star dito sa promised land, ginpamatay. Ginhambal na gadaan ni sang Dios kay Abraham nga wala pa nag-abot ang time nga ang ilang mga kasalanan kinahanglan na kalison. Amo na ang hambal sang Dios, kalison ang ilang mga sala. So nang ginpaabot pa sang Dios nga kabuhi sila, matagaan sila sang time nga kayuho nila ang ilang mga pagkabuhi, kag maging full sila sang justice, kag love and mercy, kag fairness. Pero wala. Just imagine ini nga mga tao, ginasacrifice nilang ilang mga kabataan sa kalayo para sa ilang mga Diyos. Kag iban pa nga mga bagay nga hindi Diyos nun yung mga ginapanghimo nila. Nag-abot ang ilang kasalanan sa langit. Nga kinahanglan kuhaon sila, pamatyon sila as ng punishment sa ilang mga kasalanan. So amo na ang makita naton sa Word of God. Kag ang Diyos nga maayo nga Diyos. Kag may maayo siya nga plano sa iya nga gintuga. Kag may mga hindi maayo nga nagakatabo. Iya tungod nga maayo siya nga Dios, puno sa sang grasya nga Dios. Iya nga ano ang mga tawo nga hindi ka mo magpadayon dira. Balik ka mo diri sa akon. Kay amo ini ang tama nga paagi sang pagkabuhi. Pero kung ang mga katawhan wala talupangod sang iya sang mga laws nga iya nga ginset, nagahimo siya sang paagi agud nga ma-establish ang iya nga will sa iya nga gin-create nga mga bagay. So amo na kay Diyos siya mo. So amo na the Bible is at odds with science, hambal sang iban. Ang description kuno sang nature, kang natural history,
Dapat nga amo man gihapon ang ang kinahanglan naton ang tama nga pag interpret kay bisan sa Genesis ang may ara nga mga accounts nga figurative ang language nga gingamit. So mahambal naton nga oo no daw ano man to daw hindi man to tama daw ano man to sa science. Pero hindi ang word of God hindi kontra sa exact science. Exact science. Ang exact science pareho bala sang kuanya, pareho bala sang math nga 1 plus 1 equals 2 gid ya. Diyan diin ka makadto 1 plus 1 equals 2 gid. Daw amo sinabala may science sabi nga hindi exact. Pareho sinang mga Big Bang theory. Oh, hindi na exact. Oh, kag ang mga related ng mga studies, mga theory na theory lang man na gihapon sa subong. So, hindi na exact nga science. Okay? So, amo na. Ang number 4, the Bible was written by ancient people kag mga primitive siling nila. Oh, by ancient people gani. Oh, pero ano kung ancient? Kay ang ilang nga civilization sang una, civilized sila nga mga katawhan. Ano sila may sila ang pati una sang mga pag-establish sang mga cities nga mga dalagko nga mga cities. Oh, pag-establish sang culture nga sa adto nga time nga dalagko mga katawhan, ang commerce, ang education nila sang una. Pero kung mahambal naton nga primitive sila nga tawo lain na. Oh, it's one thing to say that people was written by ancient people and another to say that they were written by primitive people. Kay ancient people ay ancient people wala sila sang computer, wala sila cellphones, wala sila video games, or even electricity, wala mga salakyan, mga pareho sa aton. Pero just imagine, sa time ni Plato kag ni Shakespeare, wala man ina. Di mahambal mo nga primitive kanay Shakespeare kag kanay Plato? Mahambal tabla nga ancient ni sila nga mga writers? Kag wala na sang meaning ang ilang nga mga writings. Dapat nga mabalaan naton nga may remarkable advances na sa aton nga understanding of the natural world. Halin sa biblical times, dapat ma-remind kita nga san ulang nga mga centuries nagapati pa ang mga tawo nga ang kalibutan flat. Flat ang kalibutan. Kag kita ang sentro sang kosmos. San ulang nabalaan nga ang kalibutan gali round? Sinilang nga mga 14th century. Just imagine that. So, amo na. So, ang isa pa nga argument nga Christians could not agree. Oo man, tama man. Christians often come to different conclusions on what the Bible teaches on a whole host of subjects. Himuon ta ini. Drive down the street kita kag makita ta ang Baptist Church dito sa unahan, ang Lutheran Church kung may ara, Episcopalian diri sa pihak,
Presbyterian dire, Assemblies of God dito sa Piak, Baptist Church dito sa Piak, no? Kag may mga disagreements sa mga teachings. And pero kinanglan nga ano ho naton ang ano gani ang bagay nga kinanglan naton nga intindihon nga may mga bagay abi kita pareho sa aton sa Assemblies of God nga ginapatihan nga wala ginapatihay sang iban. Nagapati kita aton niya sa divine healing. Mawala na ang iba niya mga sect, mga Christian sect, wala na nagapati sina. Nagapati kita sa baptism, sa spiritual gifts. Pero ang iban sina, wala na nagapati. So, amo na ang daw nag-ano sa aton sa mga bagay nga nag-differentiate. Nag-differentiate sa iban. Pero, kinanglan ano ho naton intindihon man naton na-miss nila ang very critical point dahil in the midst of all these disagreements on secondary matters that some Christians are unfortunately treat as more important than they are. Nearly all Christians actually agree in most important matters. And what are these matters? If you want to know that all Christians agree on, look at the Apostles' Creed. Ang Lutheran, ang Presbyterian, ang Episcopalian, kita sa Assemblies of God, nagapati man sina. We all affirm the Apostles' Creed. Christians also stand united with the clear teaching that the Bible tells us that we were created by God. Hindi ba? Tanan ng mga Christians that we are sinners. Hindi ba? Who need a Savior. And that the Savior is Jesus Christ. Hindi ba? God's Son who died on a cross and was raised from death in power. So, ini yung mga bagay nga important naga-unite kita sinidiri. So, ini nga mga arguments ginahambal sa iban against the Word of God. Wala ini. Pero ginatun-an naton ini kay naga-crack up ini paminsan-minsan ma-encounter naton. Kinahanglan makabalo kita hatag sang tama nga explanation sa iban. Okay? Included ina sa aton nga pagtuo nga the scripture is inspired. So amo na ang aton nga pagtuo nga ang Word of God, ang pagsulat sang mga writers, gintagaan gid sila sang Dios ang kaalam. Gin-inspire sila sang Dios. Agon nga masulat nila ang kabubuton sa Dios. Amen.